Nagme-message sa akin ng private na kinu-call out pala ni Idol Japper Sniper yung Magic Flake. Ito na yung sagot ko. Buti na lang talaga. Gumana na naman yung utak ko kasi kung nagkataon. Hindi rin kasi ako talaga papayag mga friends na yo, what's up? Hapon na mga friends, ano ba din nakapag-vlog dahil ano na. Ang hirap pag-vlog doon sa bahay. May tugtog kasi Pasko kahapon. Tapos ngayon, syempre may mga tira-tira pa rin yung mga alasing. Gusto video okay pa. Ito yung mga pag-vlog na maayos. So ngayon dito sa Binangonan sa munisipyo kasi may ano lang ako, may tutubusin lang ako yung aking kaibigan nakulong, kaso niya babaero, daming babae pinakulong. Hindi, may asikasuhin ako dito saglit, so mamaya na natin ituloy yung pag-uusapan natin. So kita muna ako doon sa taas, tingnan natin kung nandun yung kailangan ko. Oh, angels, baby angels burger. Yo, mga friends, time check tayo, ating oras ay alas 3:49 na ng hapon. So natapos na ako doon sa nilakad ko doon sa munisipyo ng Binangonan. So grabe, buti na lang talaga. Gumana na naman yung utak ko kasi kung nagkataon. Hindi rin kasi ako talaga papayag mga friends na pag may nilakad ako ng isang bagay, hindi ako pwedeng umuwi na walang nadadala or walang, syempre mindset takan lang yan paano mo magagamit yung utak. So papakita ko sa inyo kung gaano karami yung tao na nilagpasan ko Grabe kahaba ng pila na yan dito. Pakita ko sa inyo kung gaano kahaba yung pila na pipilahin nyo. Ang oras ngayon mag alas 3 na. Kita. So, ngayon kasi last day nung may binabayaran lang akong tax doon. Last day ng bayaran, tapos resume na sa January. So hindi na ako pwede ng January kaya pinilit ko tuloy kanina. So alam niyo naman yung oras ko, limitado yung bawat lakad ko ngayon. Mahalaga yung bawat oras na aking ginagampanan kasi unang-una yung anak ko hindi basta maiwanan yun. Kaya mahirap ako umalis kasi dalawa kami ni Miss nag-aalaga doon. So ayun, ito tingnan niyo kung gaano karami mga tao niya na natay, kasama ko pala yung pamangkin ko Yan. Bablog lang ako saglit dahil ito na yung chance natin na makapag-vlog tayo dahil dun sa bahay hindi na makapag-vlog na maayos doon gawa nga nung nasabi ko na pala kanina yun doon sa intro natin. So ang daming nagkakantahan, video okay. So hindi tayo makapag-vlog. So ngayon, ito na yung pagkakataon natin at nabanggit pala nung nakaraan, pasensya na mga friends, yung pa nakapag vlog, may mga nabasa na akong comment do sa Facebook ko, tsaka do sa Facebook page ko. May mga nagme-message sa akin ng private na kinu-call out pala ni Idol Japper Sniper yung Magic Flake sa January. Yan, alam niyo naman, sa mga nakasubaybay talaga, isa tayo dyan sa member ng Magic Flakes. So ngayon magagawa tayo ng videos para may rin sila, ma-update natin yan. So ayun nga, bago ko i-update yan kaning umaga pagkagising ko, so na high blood ako kasi isipin mo yon yung mga magsasaka natin. Noong nakaraan nakikita ko kasi hindi po biro. Shoutout pala sa mga farmers dyan, sa mga magsasaka, lalo na kila board sa bundok. Yan, na inis na ako mga friends kasi bumili ako nung umaga kanina, bumili ako ng kamatis. Isipin mo yung kamatis 300 per kilo. So tingnan nyo kung gaano kamahal yon. Tapos pag binili nila doon sa mga farmers natin, magkano lang binibili pagdating sa market, napakamahal na, ginto na yung mga gulay. So base sa experience ko to, i-share ko lang sa inyo Tapos yung siling labuyo 1,000 yung 1 kilo. So di ba? Kita mo na. Kaya sa mga farmers natin diyan, sa mga makapanood itong videos na to, yan, baka may idea na kayo. Tuturuan ko kayo ng technique. Siguro i-timing nyo pag nagtanim kayo ng mga ganyan, mga kung ano mang uri ng mga gulay or ano man yung sinasaka nyo, siguraduhin nyo na matatapat ng harbisa ng December kasi napakamahal. So doon bumabawi. Nakita ko sa mga nakaraan sa Facebook yung mga kalabasa,
mga kamatis, pinagtatapon na lang kasi halos hingiin na lang dun sa bukid ng mga farmers. Tapos isipin mo yung hirap nila, ilang buwan nilang tinatsaga yan at tinatanim, inaalagaan, tapos yung mga pampataba niyan, yung mga pang insect pesticides. Yun mga pang ano, yung mga pang ano ba, pang insekto. So ang mahal-mahal niyan, tapos hindi man lang makabawi sa gastos. Tapos yun, parang hingiin na lang. Kaya yung ginagawa ng iba, tinatapon na lang. Nakita ko sa mga post na kan, yung kalabasa pinagtatagaan lang, oh. Tapos pag mga dumadaan, gusto nyo magdala kayo, panggulay na lang. Kasi yun nga, sobrang mura lang. So ayun, ngayon sasagutin ko na yung na-call out nung Aerodropper Sniper nung Magic Flex nung nakaraan. So ito na yung sagot ko mga ka-Red Friends sa ngayon. Hindi ko pa alam hindi pa ako sigurado kasi nung time kasi na yon, nung kasagsagan namin, oo, alam niyo naman tayo, hindi tayo pwedeng umatras dyan. Sa sitwasyon ko siguro ngayon, pag-iisipan ko pa muna, mahirap kasi magbitaw ng basta-basta lang na kung ano lumalabas sa bunganga mo, yun na yun. Pero dapat pag-isipan natin ng ilang beses kasi lalo na sa sitwasyon ko ngayon. Kasi nung time na yun, nung ano namin, nung challenge namin, okay lang naman kasi puro mga kaibigan naman natin lahat yung mga kasali dyan eh. So wala nang problema. Doon ang problema, yung sitwasyon ngayon. Kasi nung time na yung challenge namin na yun, kasagsagan pa natin yun. Nung time na yun, nung umuwi kami sa, nung nagpa-challenge ata si Aerodropper Sniper, ano ba yun? Mag-Bearmans ba yun? Hindi, no? Hindi, parang hindi ko alam, mga Bearmans din natin siguro yun. Or mga July ba yun? Mga bandang ganyan, July, August. Kasi nung time na yun, umuwi kami ni Boss Jason dati sa amin sa probinsya ay, kung hindi ako nagkakamali, mga February ata yun, or January ba yun? Mga ganun. So nung pag-uwi namin ni Boss Jason na yun, sa madaling salita, kalakasan ko pa yun, kasagsagan ko pa yun kasi simula nung umuwi kami nun hanggang sa nung nagpa-challenge si Aerodropper Sniper, sinabi niya na isali ako sa challenge. Lahat ng sinasahod ko buwan-buwan nun, 6 digit ako nun. Kita niyo na may mga views ko dati nun, lalo sa treehouse ko dati. Hanggang simula nung pag-uwi kami, kahit si Boss Jason dati, nung umuwi kami nun, halos sumasahod ng 6 digit, hindi mababa sa 80, 60 yun si Boss Jason dati. Ako naman, 6 digit talaga palagi yun, walang mintis yun. Ang pinakamalaki ko lang yung na 6 digit nung kay Aerodropper Sniper. Pero konti lang diferensya yun nung sa challenge namin na yun. Kasi kasagsagan pa natin, pag nag-upload ako nung videos nung 4 na videos isang araw, maabot ng 100 mahigit eh. Tag 20 plus, 4 na videos, 100 mahigit kagad yun. So, kalakasan ko pa yun. Tapos ngayon, wala na, iba na kasi. Pero hindi ko pa na masasabi na bumagsak na yung views ko. Kasi nung time na umuwi ako ng fiesta sa amin, nung September, nung nag-vlog ako doon, nakita ko yung views ko, meron pa rin, nandun pa rin 20, tapos 18, 14, 15. So, sa ano talaga, sa lugar, yan kasi nasana yung mga viewers ko nung nasa bukid ako. Iba rin kasi talaga pagka provincial life yung vlog mo, kasi paglabas mo pa lang, siyempre mga tao, mga viewers, alam na nila na parang curious sila sa lugar, pag nakita nila na maganda na lalo. Tapos yung mga buhay bukid, makaka-relate sila. So dito sa Maynila, napapansin ko lahat ng mga vlogger dito, pero na lang yung mga comedy talaga, yung mga dito nakilala. Kasi pag sinabing Maynila, ano mo dito, mga sakyan, traffic, ganun. So mahirapan ako sa content dito. Pero wala naman kaso yun, kasi challenge naman yun. May manonood at manonood talaga yun. Yung mga dati mga nag-ano sa atin, nakasuporta, nandyan pa rin yan. Yung mga sumuporta dati sa bukid, andyan pa rin yan. Alam kong nandyan pa rin yan, hindi pa rin mabubuhay muli yun. Pero ang problema ko ngayon, mga ka-Red Friends, pinaproblema ko kasi nga hindi ako makakaporma. Kasi unang-una, hindi pa namin napag-usapan ni Mrs. to, hindi ko pa nabanggit to sa kanya. Kaya ito na muna yung ano ko ngayon, yung mag-comment kayo dyan kung anong pwede natin gawin. Kasi para sa akin, hindi pa makapag-decide ngayon. Kasi unang-una, yung anak ko may pasok na si Kabling, kaya nga hindi nakabalik sa probinsya kasi pasokan na ulit ng anak ko. Tapos yung Mrs. ko may pasok din sa trabaho. Lalo na ngayon, nadagdagan na naman ng isa pang blessings namin. Oy, maraming salamat sa Panginoon na binigyan kami ng napakagandang regalo ngayong taon na to. Yan yung bunso namin. Oy mga ka-Red Friends, Merry Christmas pala sa inyong lahat. Kamusta yung Pasko nyo? Sana masaya kayong lahat at nagsama-sama kayo. So ayun na nga, hindi ko na alam kung paano ang diskarte kasi kami ni Mrs. Palitan kasi kami. Hindi, believe talaga ako, salot ako sa mga magulang dyan, sa mga nanay ha. Ngayon ko lang talaga naranasan na hindi pala biro na merong babying maliit kayo mga nanay dyan. Napaka big salute talaga ako sa inyo. Saludo ako sa lahat ng mga nanay dyan, sa mga tatay na nagpakananay sa kanilang mga anak kasi iniwan ng nanay. So may mga tatay din naman iniwan yung nanay, pero ang nanay talaga yung hirap na grabing pinagdaanan kasi simula ng pagbuntis hanggang sa mga anak. Pag nanganak yan, yung paa niya nakasalalay sa kabilang lupa, yung paa sa kabilang nasa hukay yung kabilang paa niya pag nanganak yan. Kaya
grabe hindi biro. Tapos nung hindi kasi namin nasubukan yan kasi si Ashley dati, di ko lang kung nasabi ko na to dati, yung panganay ko dati nung nag-umpisa pa lang kami ni Mrs. talagang as in zero balance talaga kami, as in sa baba talaga kami, umpisa sa walang wala. Kaya iniwan namin yung aking anak doon sa biyanan ko. So nag-alaga niyan yung biyanan ko tsaka kapatid ni Mrs. So uuwi lang kami doon pagka yung may day off kami, tapos may mga okasyon. Dati nga first birthday ng anak ko, hindi ako naka-attend kasi may trabaho, kailangan kong pumasok, kasi pag di na ako pumasok tanggal ako sa trabaho. So sa madaling salita, hindi ko naranasan yung pag-aalaga, nakikita yung papaano yung lahat ng pabago-bago ng bisyo ng bata, kung anong sistema hanggang sa paglaki. So ngayon ko nararanasan sa aking bunso, kasi kami talaga ni Mrs. at hindi na rin ako papayag na maulit muli yun na ganun yung palagaan ko sa iba, kasi kahit papaano kaya naman namin meron na tayo hindi na katulad dati nung walang wala talaga. So ayun nga, yung aking asawa, kasi yung anak namin talaga ngayon sa umaga talaga ano siya nung bagong newborn pa lang, sa umaga tulog siya, simula alas 5 ng madaling araw hanggang gabi na yun, mga 8 or 10 gising na yun. Magdamag naman yun, gising yun. Okay lang sana kung gising lang na hindi iyak, kaso iyak lagi, gusto karga. Kaya yun yung nahirapan. Kaya ang ginagawa namin ni Mrs. nag time management kami. So simula alas 8 ng gabi hanggang alas 12 pinapatulog ko siya, tapos hanggang pababa naman madaling araw siya naman yung babantay, ako naman matutulog. So salitan kami yung ng pag-aalaga sa anak ko. So hindi ako pag-comment na sagutin ko na, sali na ako sa pinag-isipan ko pa na maigi, mga ka-right friends, kasi kung sakaling sasali ako, siguro si Mrs. kukuha kami ng tutulong kay Mrs. para sa anak ko na mag-alaga, pero sigurado ako hindi papayag yun, at ako hindi na papayag kasi ayaw ko rin, kasi aalis nga lang ako, yung anak ko mahirapan iyak agad. Kanina may nilakad ako, yan umiiyak yung anak ko, tapos pagka salitan kami ni Mrs. hindi na papayag, kasi yung momentum namin andun na, yung lagi ko sinalagaan, yung amoy ko pag lumayo pa ako, hindi syempre di mahirap na yon. So hindi pa namin napag-usapan ni Mrs. to, mahirap di ko pa alam sa sitwasyon ngayon, kaya siguro sa ngayon mano pa naman 26 pa ngayon 27, 28, 29, 30 hanggang may ilang araw pa. So pag-isipan natin ng mabuti yan, at hindi ko pa nakakausap si Idol Japper Sniper sa challenge na yon, hindi pa nakapag-chat sa kanya kasi bira nga lang makahawak ng cellphone. Yan, nakapokus sa anak ko, nakatutok ako So siguro i-chat ko siya mamaya kung anong yung patakaran niya, kung titinan ko yung policy niya. Kasi ayaw ko rin naman na biguin yung aking mga viewers, kasi mahirap yun, isang isang malaking obligasyon yun. So kailangan araw-araw maraming upload ka para ma-hit mo yung ma-hit mo yung challenge na yon. So noong nakaraan nag-chat din sa akin si Boards na yun nga, kung sakali man na pwede daw akong umuwi, pero mahirap yun. Tsaka si Papa sabi niya tutulungan nila ako. Sabi ko hindi kasi ganun yung kadali kasi unang-una okay lang sana kung katulad dati pandemic, nakakalaya tayo ng malaya kung saan tayo nakakapunta. So ngayon kasi iba na, ibang-iba na. Tapos nag-iba pa rin yung natin ngayon. Alam niyo, nagsihinaan na rin yung mga views ngayon. So kung dito ako sa Maynila magba-vlog, hindi rin ako sigurado, kasi kita niyo naman yung mga views ko ngayon O kahit mag-upload ka siguro ng 4, 5, tapos mababa pa yung revenue. Pero hindi ko pa rin sinasabi na sinarado ko yung pinto sa challenge, na hindi ko tatanggapin or sasali tayo. So abangan nyo na lang sa mga sunod na upload natin bago siguro bago mag January. So update natin, tingnan natin yung tingnan natin yung sistema ng Japper Sniper kung paano. So abangan nyo na lang yon, kasi sabi naman sa akin ni Boards na andan lang tulungan lang ni Tatay Riot, pero hindi ko pa nakausap si Japper Sniper at ang misis ko. So sa ngayon ang update ko muna ito, hindi na abangan nyo lang sa mga sunod na video, kasi ako pa hindi pa naman ako, pagkakataon ko sana ngayon nga bumawi, kasi nung mga nakaraan kasi dati kayang-kaya ko pa talaga yun, wala pa tayo. Ang kita nyo yung mga upload ko dati nun, dalawa yung pinakamataas, wala pang live yun wala pang premiere yun, as in revenue lang talaga yun. Lang talaga yun, sa mga suporta lang natin yun, wala pang mga palipad-palipad ng mga panahon na yun. Hindi pa premiere nun, puro upload lang, dalawa, dalawa. Tapos may kita ka pa doon ng mga nagkukupal-kupal din ng mga basher na wala ring magawa sa buhay na oy, kailangan magbigay ka naman sa ganito, magpaubaya, ganito ganyan. Hindi pwede, nung mga panahon na yun, syempre ako kasi nung mga panahon na yun, 6 digit pa nga sinasahod ko. So nagbibigay-bigay pa ako, kasi kahit paano may naman tayo hindi naman tayo talagang sugapa din Kumbaga hindi naman tayo ganun
hapit pa dati sa mga panahon na yon. So siguro sa ngayon, sabi ko kung nagkataon nga makasali ako ngayon sa battle na to, sa rematch ng Magic Flex na challenge sa Lucifer Sniper, tapos uwi akong probinsya, hindi ako magbibigay kahit konting wala akong pakialam kahit magalit na magalit kayo sa akin. Uploadan ko ng maraming pagkadami-daming videos kasi yung challenge yan eh. Kaya nga challenge eh. So depende na siya paano yung diskarte. Pero sa ngayon, hindi ko pa masasagot yan. So ito na sana yung pagkakataon ko kasi gusto ko talaga na lagpasan yung dating kung gaano kasipag dati, kung gaano ka lupit ng utak ko lumikot dati. Mas gusto ko pang likutan sana ngayon, lalo na sana ngayon kasi natuto na ako ngayon eh. Kasi mga time na yun na naging nakaraan na halos naubos din mga kinita ko doon dati sa mga kabaitan natin na kung sino-sino mga pinagtulungan natin dati. Pero ngayon mga Crit Friends, ito na, sabihin ko na sa inyo, hindi na ako yung dating mabait na mapagbigay o tulong-tulong kung saan-saan, hindi na. Binago ko na yung sarili ko ngayon, lalong-lalo na may anak ako ngayon na bagong sinilang, nag-iba na yung mindset ko ngayon. Kung mabigyan man ng pagkakataon na arangkada ulit ako, sa ngayon kasi marami pa nga pinagkaabalahan eh, at saka focus pa sa pamilya ko. Kung mabibigyan ulit ng pagkakataon na bigyan ako ng break, hindi na para sa ibang tao yung gagawin ko, kundi para sa pamilya ko, para sa mga anak ko at sa aking pamilya, para at least alam ko sigurado. Kasi nung bumagsak ako noong nakaraan, puta, wala talaga kahit isa. Doon ko napatunayan talaga na wala. May gawin kang maganda o hindi maganda, yung mga tao may masabi pa rin. Tapos lahat ng mga ginagawa mong kabutihan, makagawa ka lang isang pagkakamali, burado lahat yun. Kaya siguro ngayon 2025 hindi na ako maging mabait. Kung ano yung makikita nyo sa buong ngayon, mga vlog ko or sa totoong buhay ko, ganyan na talaga ako ngayon. Kasi nagbago na yung ko eh. Iba yung kalakaran na dito sa mundo ngayon, na-realize ko sa matagal na pamamahinga ko. Hinimay-himay ko, inisa-isa ko. Hindi, iba ang dito sa mundo ngayon. Katagalan dito, mamuhay sa mundo. Hindi pabilisan dito or paramihan ng pa man. So yun lang masasabi ko. Pabangan nyo lang sa mga sunod na next video. So yun, maraming salamat po mga Crit Friends at sa mga sulit dyan, sa mga tunay at sa mga nakasuporta natin. Yan, salamat sa pagsuporta nyo sa challenge at congrats kay Borge. Ilang kembot na lang makagraduate na siya do sa kanyang challenge, at maraming salamat din kay Idol Japper sa kanyang pa-challenge kay Borge na naisama doon sa oportunidad. Napakalaking tulong nila sa bukid noon. At ayun, hanggang dito na lang muna yung vlog na to. Abangan nyo lang sa mga sunod na video. Ingat palagi, God bless, bye bye.